Hi! Isang malugod na pagbati sa inyo, mga minamahal kong lectors and commentators. Tayo po ay nasa pangatlong video ng pagsasanay para sa mabisang pagbasa ng salita ng Diyos. In this video, you will learn how to establish eye contact while proclaiming the Word of God to the people in church at Mass. Galing po ito dun sa reference na pinakita ko sa inyo sa unang video. Okay. Ano po ba ang eye contact and eye expression? Sinabay na po dito. Eye contact is your means of connecting with those to whom you minister. You should look at the assembly during the middle and at the end of every thought or sentence. That means you look down at the beginning, look up in the middle, look down quickly as you approach the end, and then look up again as you finish the sentence. This down up pattern must not appear mechanical or choppy. Ibig sabihin po, kailangan ang dating niya ay natural. Through meaningful eye expression, you help the listeners enter the story. Let me illustrate using the reading for this coming Sunday. So ito po sinabi na sa atin before na this should be read from, or this should be said from memory. So ibig sabihin, wag na po ninyong basahin, wag na po kayong tumungo at tumingin po kayo sa tao habang sinasabi ninyo ito. Pagkatapos po, ibababa ninyo ang inyong tingin para tingnan yung mga first 3 or 5 lines, or rather words. And then somewhere in the middle, you look up the people. Before the end of the line, you look down quickly. And then at the end of the line, look at the people. Okay. So, ganun po ang gagawin niyo hanggang sa makarating kayo sa dulo. And then again, this should be said from memory. Napakaigsi naman po. Talaga memoryado nyo na yan. Okay. So, wag po kayong tumungo para hindi nagmumukhang nagbabasa. Ito po ay in-explain ko na dan sa most recent video ko. Hindi ko po ito nilagay kasi meron pong mali dito. Doon sa inyo na gumagamit ng aklat na ito, na reference din natin, ay meron pong mali dahil itong D ay hindi po dapat D. Ito po ay dapat ay T. Kasi ang last sound before the ED ay voiceless sound. Kaya sabi natin ay duped or duped. Okay? Ito naman po ay may Z sa derision. Ito naman po ay reproach. Reproach. Full O po yan. Brothers and sisters, it's not only while reading the word of the Lord that we should establish eye contact with the people. Saan pa po? Sa responsorial psalm. You have to also observe inflection towards the end of the last line of each verse. Verse po kasi ito po ay poetry. Look at the people and wait until they have made their response. While they respond, they look either at the monitor or you. Tapos, di naman po kayo nakatingin sa kanila at nakatungo kayo. So, kailangan po habang sila ay tumutugon, nakatingin kayo sa kanila dahil sila naman ang kumakausap sa inyo. Meron pong mga lectors na itinataas ang kamay as a signal for the people to respond. Kaso, ang kamay niya o nila ay nasa side, nakaturo sa side na wala namang tao.
dapat po sa bandang gitna, o kung pwede, move your hand a little from the left to the right, and while you do this, you look at the people. Para pong ganito yung ginagawa ng pasensya na po kayo, hindi ako marunong mag-drawing at hindi rin ako techie para i-computerized. Ayan po, nasa gilid. Wala namang pong tao doon sa gilid na yun. So, kailangan po nga sa bandang gitna, no? So, habang sinasabi nyo yung sa panghuling word, sa last line ng verse, ay i-ganon ninyo yung inyong kamay. You are actually using your hands instead of saying response or sagot po na tulad ng ginagawa natin before. Merong lektor na sa halip tumingin sa tao, sa choir siya nakatingin. Bagamat sumasagot ang choir by singing, ay ang mga tao po ang dapat ninyong tingnan kasi nakaka-disturb din po yung nakikita nila na sa iba kayo nakatingin at hindi sa kanila. Ngayon, kaya sa inflection po, alam ng mga tao na patapos na kayo, pwede na kayong hindi gumamit ng ng kamay. Kaya lang, kung sabihin sa inyo kung ang utos gamitin ang kamay, sige po. Kaya po, pag sinabi ninyo, for you my flesh pines and my soul thirsts like the earth. Ito po, walang slash kasi magkarugtong po And my soul thirsts like the earth. Parched. Yun, yung D po doon ay T din kasi ang CH ay voiceless. Parched, lifeless, and without water. So pag nandito na kayo and without water, nakahanda na po yung kamay ninyo para iganon sa mga tao at alam nila na sila naman ang sasagot. Sa second reading, ganun din po ang gagawin ninyo. Sabihin ito from memory, look down, somewhere in the middle, look up. Ito po ay depende yung 3 or 5 words. Depende po yun sa pacing or sa pag-divide ng pag-divide ng sentence into thought units at saka sa eye span ninyo. Kung anong maaabot ng inyong mga mata na makatingin kayo habang sinasabi ninyo yung mga words na yon. Tapos, pagdating dito, again, inflection, what is good and pleasing. What is good and pleasing and perfect. Tapos, from memory again. Okay po. Kailan pa po kayo titingin sa tao? Kailan po ulit? Sa prayer of the faithful. Kung saan hinihikayat ninyo ang mga tao na manalangin. Pag sinabi ninyong, let us pray, ay dapat kayong tumingin sa tao. Paano nyo mahihikayat ang isang tao kung hindi naman kayo titingin sa kanya? Merong lektor, ang sabi niya ay, let us pray. Parang hindi po magandang pakinggan, ano? Yung iba naman ay, let us pray. Dapat po may buhay. Paano ba kayo manghikayat kung walang kabuhay-buhay ang pagsasalita ninyo? Pakilagyan nyo ng buhay. Buhay kayo, buhay tayo. Para makapaghikayat po. So you say, let us pray. Let us pray. Okay? And then, lastly, give the people about 15 or 30 seconds, kung pwede, to say their prayer. Sinasabi natin, in the silence of our hearts, let us pray for our own intentions. Space po, or time space, para makapagdasal naman sila. Yung iba pong lektor, sinasabi nila, in the silence of our hearts, let us now pray for our own intentions. Let us pray. Sinabi nyo pang let us pray, hindi naman nyo binigyan ng pagkakataon para makapagdasal yung mga tao.
Okay, sa mga 15 seconds, kung pwede 30. Okay po. And finally, ay yung mga iba po na may mga lectors na ayaw tumingin sa tao kasi natatakot sila na pagbaba ng tingin nila, mawawala sila. Gumapit po kayo ng kamay ninyo na guide. Kung ayaw nyo ng kamay nyo, gusto nyo mas straight, gumamit po kayo ng maliit na ruler. Hindi po yun makikita. Nung pong ako, nasa bulsa ko na po yun, pag malapit na akong mag-read o mag-proclaim, kukunin ko na po yun sa bulsa ko, nasa kamay ko na po pagdating ko doon sa ambo. Naka-ready na po yun. Pero, kailangan po pinapractice. Mga 5 beses po. Pagkatapos ko noon ng duty sa isang linggo, ay papracticing ko na po yung susunod na, yung para sa susunod na linggo. As many times as you can. Makikita po ninyo, mamememorize nyo agad. Pero like what I said last time, hindi po pinamememorize sa atin. Pero, mas madali na po, hindi kayo mahihirapan. You can glance at the people with confidence. Kasi alam ninyo kung ano yung sinasabi nyo, kung nasaan na kayo, anong line na kayo, tapos madadagdagan pa kung meron kayong ruler, mas lalong hindi kayo mahirapan. Pero practicein nyo po muna. Finally, yung mga commentators should also look at the people when you announce the beginning or the start of the Mass. And when you make the announcements, kausap nyo rin po sila. Kaya, tumingin din po kayo. Kahit tumitingin sila sa monitor, titingin din po sila sa inyo. Kung minsan naman po yung monitor, hindi man po mabasa. O hindi naman lahat nasa monitor. Kaya, talagang titingin pa rin sila sa inyo. Kaya, kayo man, tumingin din sa kanila. Ayun po. Next meeting, ang ating pong topic ay reading as an interpretation. Yun po, malalaman nyo kung paano natin bibigyan ng expression ang ating pagbabasa. We are not supposed to be reading to ourselves. We are reading to the people. We are bringing the message of God to them. So, yung intention ng author at yung kanyang kung paano niya sinabi, yun po ang kailangan nating gawin. Yun po ang kailangan nating practicein. Katulad po dito sa medyo emotional. Dito nagtatampo si Jeremiah. At ito nga parang talagang hinikayat niya yung mga tao, pero ayan ang nangyari, pinagtatawanan siya. So paano sasabihin yun? Ginawa ko po ang lahat na hindi naman exaggerated doon sa video ko, most recent video. Yan. So, lalo na po dito, ang sabi ng reference natin, dito ay kailangan lighten your tone. So, I say to myself, I will not mention him. I will speak in his name no more. Medyo parang inis ng konti na siya but then, it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones. I grow weary holding it in. I cannot endure it. Ito nga po pala ay example ng D na D. Kasi yung N ay voiced sound. So we say imprisoned. Yun po. Balang araw po ay one of these days, ituturo ko po sa inyo kung kailan nyo sasabihin ang T sa past tense or past participle, kailan ang D, kailan ang ed. Okay? Marami pa po tayong pag-aaralan. So sa ngayon po, hanggang dito na lang po muna. Marami pong salamat ulit sa inyong panahon at antabayanan po ninyo yung susunod, yung pang-apat nating video. Salamat po.